Isang lawyer, photographer, jiu-jitsu blue belt, dating balerina at anak ng ating pambansang prima balerina na si Miss Lisa Macuja Elizalde. Yan ang ating espesyal na bisita na mapalad nating makakasama ngayong araw. Pero take note, hindi lang siya pangkaraniwang bisita dahil isa na rin siyang viral social media personality. And definitely, mas kahanga-hanga pa sa totoong buhay. Live na live sa DZRH TV studio para sa isang panibagong edisyon ng TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayong hapon, bibida multi-talented, inspiring, smart, and everything beautiful in between, Miss Missy Macuja Elizalde. Magandang hapon po, Miss Missy. Salamat po sa pagpapaunlak sa muting panayam po sa ating programa. Salamat naman din. Pwede po bang batiin natin ng ating audience po na nanonood sa ating ngayon? Hello! So Missy, welcome to the program. You know, it's such a pleasure to have you here with us. You know, many Filipinos recently discovered you because of your viral TikTok videos with your mom, of course. The legendary prima ballerina, Miss Lisa Macuja Elizalde. And how has it been since those videos took over the TikTok For You page of many social media netizens? Ano pong feeling na nagva-viral kayo ngayon? Weird. Yeah. Weird. Kakaiba. Ang dami-dami nagsisend sa akin na, uy, nakita ito ng kaibigan ko in the States, kaibigan ko dito sa Pilipinas. So, sinend sa akin ito at alam nila nakilala kita. Yung mga ganon. Tsaka, ang dami din mga brands na nag-send sa amin ng mga makeup. Kasi nga si Mama, dinidikdik niya yung, yung powder niya, di ba? So, nag-send ang Avon, Colorette. Ang dami. Human Nature, syempre. Human Nature nga galing yung original. Original brand. Yeah, ang weird. Ang weird. Kakaiba talaga. So is it positive naman po? Positive, Sobra, sobrang positive. Sobrang daming endorsements na pumapasok, mga possible na mga brands, no? Yeah. Kaway-kaway naman sa mga brands na kumakatok sa Pamilya Elizalde. Hello, hello po sa inyo. So, you. talking about those videos, you know, the first one that went viral, again, yun nga po yung makeup. Your mom was scraping the last bit of her makeup powder. Talagang sinusulit niya talaga ang napakaliit na piraso ng ating makeup. And syempre, napaka-importante po nito, especially sa mga kababaihan na gumagamit ng makeup. Na-expect niyo po ba na magva-viral po itong simple and candid moment sa social media? No, hindi. As in, alam mo, I'm just roasting my mom, you know? Parang nakita ko lang siya, ginaganon niya yung powder niya, yung applicator pa nasa mesa, ganyan talaga si Mama eh. At madalas talaga ako na video ko lang yung mga funny moments niya. At sinabi niya naman din sa akin, huy, wag mong i-post yan. Pero syempre nagpaalam naman ako. At yun in-edit ko, sabi ko, hindi ko naman expect na ganyan ka-viral. Siyempre, alam ko na yung nanay ko si Lisa Macuja. So, may mga tao naman na mag-recognize sa kanya. Pero yung ganito Ka-viral. Talagang pumuputok yung notifications. Yes, sunod-sunod. as in, naging from 100 followers ako sa TikTok. Ngayon, siguro mga 9,800 na ako. Ay, ang bilis. Mga 2 linggo. Just for that viral video. Yeah, as in. So, aside from that, there was also a video na kanina nakita natin na may video po na nag-clarify and nag-explain pa kayo sa publiko na kayo po ay anak ni Miss Lisa Macuja Elizalde. Na na-surprise po yung maraming viewers na malaman nilang anak po pala kayo ni Miss Lisa Macuja Elizalde. Ano pong feeling na ganun po yung reaction nila na, oh, she's the daughter. Yeah. How is it? Medyo sanay naman ako dyan eh. Kasi kahit nung bata ako, you know, anak, Lisa Macuja's daughter, parang yan yung naging title ko. Especially nung nag-umpisa na akong sumayaw din. At isa ako sa mga company members sa Bali, Manila. So ang dami talaga nag-recognize sa akin na, oh, Lisa Macuja's daughter. But, syempre, na yun, you know, lumaki na ako, hindi na ako balerina. So, ang dami na parang hindi nila alam na may anak pala sila, si Lisa Macuja na babae. And then, syempre, yung nanay ko talaga, batang-bata pa yung itsura. So, ang dami nagsasabi na, ay, may anak pala siya. Yes, 2. Sino po ba yung isa? Baka pwede po natin ipakilala sa ating audience. My little brother's name is Mac. Hi, Mac. Kung nanonood ka man sa amin ngayon, magandang hapon sa'yo. Yes, Yan. yes. So, for this moment, ang mga kasama muna natin
natin ay ang iyong ate, si Miss Missy Macoa Elizalde. So, yeah, going back sa mga clips, kasama na rin dyan yung pagre-react mismo ni Miss Lisa doon sa viral makeup video. Yeah. And also, the one with her reading ng isang libro. Tapos, ang gamit niya is sira na na reading glasses. Ito po bang mga videos na to, talagang spontaneous lang po na ginagawa niyo sa bahay or talagang nag-enjoy po kayong gumawa ng content together as a family? Nag-enjoy naman siya talaga. Actually, she wants to make her own, mga bang videos. Nagtatanong na siya sa akin kung may mga ibang parang mother-daughter videos na pwede kaming talagang mag-film. Pero yung mga videos na yan, yung dik-dik video, yung eyeglasses video, candid na candid talaga yan. Hindi talaga namin plano or anything like that. Yung eyeglasses video, actually, isa yan sa restaurante. Sa Hawaii kami. Okay. At hindi niya mabasa yung menu. Tapos yun, nahulog. Naalala ko talaga, tumingin ako sa kanya, tapos biglang nahulog lang, nalaglag lang yung At ginanon niya na lang, teka muna, ganyan lang siya. Kaya pinagtawanan talaga namin Tawa ng na mga kayo kaibigan ko. Yeah. Si mama talaga. At yung makeup niya naman talaga, since I was a kid, ganyan siya. Yung may isang eyebrow pencil na ganyan lang kalaki na. Talagang chinaga. Sinulit niya. Ganyan talaga si mama. Ganyan talaga si Lisa Macuha. So, ayun, that Matipid. shows a lot about her personality rin po talaga. And it's positive, of course. From these viral clips na pinakita po namin sa inyo, and napag-usapan po natin, to be frank, these are not really extravagant videos. But they are as real and as simple as they can be. Yeah. Tingin niyo po ba, ito po ba yung susi kung bakit mas naging relate yung mga tao sa mga viral videos na ito? Ito po ba yung secret sa connection in building rapport and relationship with the viewers out there? I think isa yan, malaking factor talaga yan. Kasi syempre, we can all relate to having a Filipino mom, di ba? Yeah. And having my Filipino mom nga ang parang peg dun. And yeah, I think nakaka-relate siya talaga eh. Because my mom really, alam ko, prima ballerina siya, Lisa Macuha, isa yan sa isang legend na from the Philippines. But she's still just a Filipino mom. Nakakatawa talaga siya. May personality siya talaga. And she's funny. She's funny. People don't think she's funny sa sobrang elegant ng ballet. Parang di bagay. But ganyan siya Parang talaga. may funny side naman pala siya. Yes, Kapag nasa likod ng camera, kapag nasa bahay, lumalabas din naman ang kailang side ni Miss Lisa Macoa Elizalde. Yes. So now, let's talk about another side of the story, of your story. Yan, dito naman tayo. From Miss Lisa, punta naman tayo, syempre, kay Missy, ang ating featured guest for this episode. You actually have a strong background in ballet then yourself before, having trained under your mom and even performed, if I'm not mistaken, ito po yung The Nutcracker na production, nakapag-perform po kayo together with her on the stage. So ano po bang feeling na under the guidance of a prima ballerina, ano pong pakiramdam? Paano po ba yung learning sessions niyo together with her? I mean, nung kakaumpisa ko lang, mga 11 years old lang ako noon. So, syempre, hindi ko masyadong naisip na isa yan sa teacher ko. Nanay ko pa rin yan. So, nahirapan lang talaga kaming dalawa nung unang-una. Kasi the mother-daughter relationship, medyo nahirapan kami to make it a student-teacher relationship din. And then, eventually, company member, director. So, siya yung boss ko nga eh. Mga 6 years ako sa Bali, Manila. At tumigil lang ako nung nagka-injury ako. At umalis na ako pupunta sa States. Pero, yun, alam mo, honor siya talaga. At hindi ko talaga naramdam yan nung unang-una, nung bata pa ako. Kasi syempre, Bata pa eh. Bata pa eh. At hindi ko din maisip na isang legend talaga yung nanay ko. Hindi ko ma-conceptualize. Alam mo yun? Hindi ko maintindihan. Kaya na yun, looking back, sobrang honor yan talaga eh. Yan yung teacher ko, naging boss ko, at nanay ko pa. Kakaiba talaga yung experience na yan. And I'm sure maraming mga aspiring ballerinas ang talagang would kill for your spot. Yes. Diba? Daughter. Yes. And talagang may tight-knit relationship kayo na inyong nanay for as being a ballerina, as a mother-daughter connection. Yeah. So, ito po ba, di ba nabanggit nyo kanina, nagkaroon po kayo ng injury. So, as of the moment, are you perfectly healthy? And if ever po ba, do you have a plan to go back to ballet? To ballet,
minsan nagka-class pa rin ako, ballet class, but not professionally, not anymore, hindi ko na kaya. Di na kaya ng katawan ko yan. Nagkaroon ako ng injury nung 16 years old lang ako at doon ako tumigil mag-ballet. Pero na-injure ako ulit nung, nag-umpisa ako sa jiu-jitsu. Okay. So, na-tear ko yung ACL ko naman. Actually, doing a ballet class in 2022. 24 years old ako noon. At hindi na ako masyadong sumasayaw. Siguro mga 2 ballet classes lang ako. At yun, tumalon lang ako, tapos narinig ko lang yung tuhod ko medyo may nabali. Parang nakakatakot naman. So, hindi naman. Tapos yun, nag-physical therapy lang ako for mga 7-8 months. Tapos nakabalik naman ako sa pagsayaw, sa pag-training din sa jiu-jitsu, tsaka sa boxing and Muay Thai. At actually, mas malakas na ako after nagkaroon ako ng injury. Medyo sanay naman ako talaga sa pag-injure. Kailangan lang may pagkasipag ka lang na alam mo na babalik ka. For the rehabilitation. Yes. Yeah. So, ito po ba, di ba, nabanggit natin na nagbabali din po kayo. So, did you feel the pressure po na sumunod sa yapak ni Miss Lisa Makuha Elizalde? Or hinayaan naman po niya kayo as her mom na talagang, as her daughter rather, na mag-carve ng inyong sariling path papunta sa inyong sariling pangarap? I think may pressure talaga yan. Galing sa ibang tao at syempre din galing sa sarili. Kasi kahit nung bata ako, alam ko naman na importante yung nanay ko, na ang dami-dami niyang accolades. So, may pressure talaga yan kasi nga, my title was Lisa Makuha's daughter. So, yun. Ramdam ko din yan eh. I was really hard on myself kasi nga, I knew I had to parang live up to everybody's expectations. So, medyo, madaming beses actually na na-injure ako kasi pinupush ko talaga yung sarili ko when I was 13, 14 years old. At sumasayaw pa ako. And yeah, pressure talaga yan eh. Pero pressure din galing sa sarili. Nung na-injure po ba kayo, parang bumagsak din yung moral nyo na naisip nyo na, how do I live up to the expectations of other people kung na-injure ako? Yeah. At yun talaga, pinipilit ko na yung sarili ko to get back faster after rehabilitation, after resting. I would really push myself to be back to dancing as soon as I could. At syempre, minsan okay yan. Minsan dumadamay din eh. Dumadagdag lang yung pagka-injured dun. So, yeah. Pilit lang yan eh. Tis ganda lang yan eh. So, kanina nabanggit niyo po na after niyo po ma-injure, pumunta po kayo ng States to study law. And now you are an attorney, right? Yes. Yeah. So, you shifted from ballet to law. Ano po ba yung nag-inspire po sa inyo para ipagpalit yung stage para sa isang courtroom? Wow. Very deep, no? Very deep. Wow. Nung bata ako, bago ako nag-ballet, actually, I wanted to be a lawyer. Kasi may time na nag-away kami ng kapatid ko, yung si Mac. At ang gusto ko talaga na yung favorite color ko, blue. At hindi pwede na kaming dalawa, favorite color namin ang blue. Kailangan iba din yung sa kanya. Like this one? Yes. Blue was my favorite. No, joke lang. Red actually was my favorite color. At may argument talaga ako. Siguro mga 6 years old lang ako dito na sinabi ko sa kapatid ko, uy, dapat yung favorite color mo, blue, kasi ganito. Ang dami-dami kong, yes! Nakalatag lahat ng detalye. At syempre, 4 years old lang yung kapatid ko. He was, okay, yeah. Wala naman siyang, yun, easy crowd yan eh. Easy judge lang yan eh. Pero nandun yung lola ko. At yung lola ko talaga, tingin lang sa amin dalawa, naglalaro. Tapos may sinabi siyang, ay naku, Missy, alam mo, you would make a good lawyer. Pero 6 years old lang ako, pero pumasok na sa utak ko na, ano yan, you know. Andun medyo nag-umpisa na, oh, I would make a good lawyer, ano nga yan. Tapos yung lola ko minsan nagdadala ng mga newspaper clippings about law school dito sa Pilipinas. And when I went to school naman sa States, medyo nag-pivot naman ako. Akala ko business ako muna. Tapos yun, nagka-pandemic. Nag-pandemic. Na-affect din kayo ng pandemic. Yeah. After the pandemic, nasa LA pa ako nun. At nagpaisip lang ako na, I always wanted to be a lawyer, pero hindi lang natuloy. At parang may nagtanong sa akin na, bakit hindi mo na lang ituloy? Oo nga, wala naman akong dahilan kung bakit tumigil. So, yun. Nag-umpisa na ako mag-LSAT, everything like that, to study and eventually apply for law school. And
Sa law school naman mismo, balak ko talaga public interest law. So working for the people, working for people who might not be able to afford counsel, mga ganon. Now, so you're a practicing attorney in California, if I'm not mistaken. Tama po ba? Yes, Yeah, pero in dito na California. ako nakatira. Yeah, dito na kayo nakatira. Specializing in child welfare and family law. So, that's meaningful work. Ito po ba, part po ba siya ng personal advocacy nyo? Kaya ito po yung pinili nyong pakakinadaan sa law. Can you explain more about it? Yung unang interest ko sa public interest was actually environmental work. Pero naging advocacy siya for human rights and children's rights specifically. At doon ako nakapunta sa dependency, child welfare law specifically. After that, yun, medyo para sa akin talaga, isa sa mga purpose ko is to serve people who might not have the same privilege as me or the same opportunities as me. So, yun, medyo doon nag-umpisa yung parang motivation na if I can dedicate my life to this, this is important work, this is what I should be doing. At syempre, fulfilling din yung work na yan. Kapag, isang tao na talagang wala silang tulong, wala silang resources, at nandun ka, at pwede ka talaga mag-help. Yun. Recently, you shared that after almost, 6 years in Los Angeles, you moved back here in the Philippines. Ano po ba yung naging motivation nyo para gawin itong decision na to? And how are you feeling about this new chapter of your life? Yung naging decision ko dyan is kasi nga public interest talaga yung ginagawa ko doon. At syempre, mga ilang taon na nag-study, nagtrabaho ako para lang maging lawyer doon sa Amerika. So, syempre may pagka parang, oy, sayang naman yung ginawa ko nung lumipat ako dito. Pero nagpaisip naman ako na ito yung ginagawa ko doon, I'm helping people. But why can't I do that in my home country? Syempre, lumaki ako dito. Lumaki nga ako dito, ito yung pamilya ko, ito yung nanay ko, ito yung itsura ko, mestiza. May mga privilege talaga dyan na na-recognize ko din na pwede ko naman gamitin dito in the Philippines. And kahit hindi naman ako barred attorney here, ang dami-dami din na pwede kong gawin, na pwede kong apektuhan, na Other means, other ways of yes, yeah. Kahit giving hindi back. nga ako attorney, there's so much that I can do, and I recognize that. Kaya nung lumipat ako dito, I really wanted to work specifically for the Filipino people. Parang sayang naman yung ginawa ko doon, syempre, pero sayang din na wala ako dito, to enable to do that kind of thing. So yun. Ayan, so nabanggit po natin kanina na nagpa-practice po kayo as an attorney. So, paglipat niyo po dito sa Pilipinas, are you planning to practice po? Wait lang. Law dito sa Pilipinas? Are you planning to do? Hindi ko pa alam kasi matagal yan na process to become an attorney here. So, we're going to see. Masaya naman ako na yon na I can already work towards making an impact kahit hindi naman ako attorney. And I'm going to go down that path for now. Yun. Wait lang, pagod ako. Pagod ako sa pag-study ng bar. Yung bar sa California nga, 2 days. Ay nako, basta. Ayan, sige, mag-veer away muna tayo sa pagiging attorney and usapang law. Marami po kayong mga hobbies on the side. So, meron po ba kayong mga pinaplanong i-explore na creative and personal pursuits habang nandito kayo sa Pilipinas? Like maybe reigniting your passion for photography, scuba diving, and so on and so forth. Yeah, especially scuba diving. Pwede na yan dito eh. Hindi yan pwede sa States. Ay, pwede naman, pero it's not the same. Mas maganda dito. Pagka-scuba dive. Gusto ko din mag-photography ulit, especially for fighting, kasi yun yung specialty ko. Okay. MMA, sports photography, at syempre, ako din nagta-train ng nagta-training din ako ng jiu-jitsu, Muay Thai, everything like that. So, yan, isa yan din sa mga hobbies. Hobbies lang, di naman ako talagang naglalaban, kaya hobby lang siya. Hobbies lang, not Hobbies professional. lang. No. So, going back to you, you're also passionate about human rights and again, kanina, environmental protection. How do you think this background in both, your background in both art and law, shaped the way you see these advocacies? I think
Sa honestly, ginawa talaga akong masipag nung sumayaw ako kasi kakaiba talaga yung work ethic ng ballet. So, isa yan sa malaking inspirasyon. At yun, ang dami ko din na experience kasi dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa nung sumasayaw ako. Because I was touring with Ballet Manila, so nag-tour kami all over the Philippines, nag-tour din kami sa Europe, sa mga ibang bansa dito sa Asia. So, ang dami-dami kong na-experience at yung mga na kasama ko palagi, mga Pilipino. So, parang isa yan sa frame ko kung sa pagtingin ko, sa perspective ko yun sa mundo. So yeah, isang malaking inspiration nga yan actually. At saka pagbigay ng background sa akin, I think. Yeah. Now that you're back here in the Philippines, we've seen you getting involved with MBC Operation Tulong, you know, where you personally helped those affected by the recent calamities here in the Philippines. In fact, you also witnessed the signing of a memorandum of agreement between MBC Media Group and Aboitiz Power. And back in November 2022, if I'm not mistaken, you organized a crowdfunding support for the victims of Typhoon Paeng, where you were able to donate more than 70,000 pesos, if I'm not mistaken, to multiple recipients like Akbayanihan, Potion Project, and of course, Operation Tulong. So can you share with us how you became part of this initiative? Yung crowdfunding na yan actually mga 2 beses kong ginawa habang nasa law school pa ako. Parang yung feeling ko lang nakikita ko online kung ano nangyayari dito at parang yung feeling ko talaga helpless. I wanted to be able to do something to crowdfund, to help at least donate. So yun, 2 beses ko ginawa yan. At yeah, mga 70,000 pesos nga last time. Sorry, wait lang. What's the other part of your question? How did you become part of MBC Operation Tulong? Okay. What's the story behind it? The story is, nung bumalik na ako dito last August, nag-iisip na ako na kung anong gagawin ko sa buhay, you know. At kausap ko si mama, actually, my mom. And sinabi ko naman talaga sa kanya na I really wanted to work in a non-profit space, NGO, public interest, at naghahanap na ako ng mga ibang non-profit na tatanggap ng mga tao at kung may JD experience na kailangan, meron din ako dyan na attorney experience, diba? Pero hindi ako barred dito. At may sinabi lang si mama na parang, bakit ayaw mo sa Operation Tulong? Pero, o nga, no? Kasi disaster relief din yan, malapit din yan sa puso ko kasi nga environmental work yan. Tsaka sa tao. So, you're really serving the people. At sabi ko, o nga, no? Kaya medyo doon nag-umpisa. At syempre, pumunta na ako dito sa MBC. At yun, that's the story. Kamusta naman po, nakaranas na po ba kayo ng fieldwork po dito po sa Operation Tulong? Like, nakapunta na po kayo sa iba't ibang mga probinsya sa ating bansa. Kamusta naman po yung experience na nakakasalamuhan niyo po face-to-face yung mga biktima po ng mga kalamidad po dito sa ating bansa? Yes, last week actually, kasama ko nga si May Binauhan, feeding kami sa mga ibang victims na nasunugan sa Malabon. At medyo nakakalungkot kasi nga sa sobrang malas na nangyari sa kanila. Mga biktima yan kaya medyo naaawa ka sa mga tao na may lumalapit sa amin na nag-feeding program kami, so nagbibigay kami ng lugaw, tsaka mga ibang relief goods na tubig, mga ganun. At nakakalungkot nga kasi may lumalapit na umiiyak, na nagkukwento sila na ito nangyari sa kanila, sa bahay nila. Pero, syempre, Pinoy na Pinoy, Filipino resilience, yung mga iba din masaya, you know, naglalaro pa sila ng mga games sa mga evacuation centers, at tumatawa pa rin, you know, smiling pa rin. So, kakaiba talaga yung mga Pilipino. At nakakatawa din kasi, syempre, yung itsura ko, mistisang-mistisa. Kaya nung dumating ako dyan, nag-stand out po kayo. Yes, ang dami Sino yan? Sino yan? At ako naman, isa lang ako sa nagbibigay ng lugaw. Tapos, may mga
iba na lumapit din sa akin, nagpa-picture. Sabi ko, akala nila Artista. artista. Ganito lang ako. Yun. Ayan, so being part of MBC Operation Tulong, what kind of changes are you looking forward to creating being a part of this non-profit initiative? Madami naman, actually, madami mga plano. I really want to make it big. I want to focus on yung Operation Tulong talaga, bayanihan yan eh. Filipino spirit talaga yan eh. So, yan, ang dami naman kami mga plano sa mga activation dito sa Manila. And na pwede naman natin gawin mas educated yung mga tao kung ano mangyayari sa mga ibang natural disasters at calamities. Para syempre, hindi na sumobra yung damage dun. And yun, madami din ako mga iniisip na mga ibang events na syempre, martial artist ako na siguro pwede ako magturo ng seminar ng self-defense, lalo na sa mga ibang babae, tsaka sa mga bata. Yung mga ganon, you know, stuff like that. Yeah, Missy Makuha Elizalde making changes for MBC Operation Tulong. Madaming activations and we are looking forward sa kung anong changes ang magagawa mo for MBC Operation Tulong. Maraming mga seminars, mga forums, aside from mga palugaw, mga relief operations. Malay natin mag-expand in the future ang mga services na inaalok ng MBC Operation Tulong. Of course, with the help of you, Miss Missy. So for maybe our final question, no? You come from a family admired for artistry and discipline. But how do you want people to know you as Missy, more than just being the daughter of Miss Lisa Makuha Elizalde? Wow. Lalim eh. Teka muna. I want to be known as somebody who was good, I think, who used parang the opportunities and the privileges that I was given to help people instead of sort of using that for my own life naman din yan eh. Pero yeah, I really want to be known that I used my own opportunities, my smarts, my privilege to help. Yun talaga eh. I really wanted to be in service of the Filipino people, of people in general. I want to be known as someone who did that. I don't know. Hindi pa naman ako nag-isip ng lahat-lahat niya na. Yeah, Missy Makuha Elizalde as trailblazer for change. Not necessarily the daughter, not just the daughter of Miss Lisa Makuha Elizalde. So thank you so much for accepting this interview for TNVS. And of course, para po sa mga netizens natin na gustong mahanap kung saan po ba yung mga social media accounts yung mga plugs niyo po, pwede niyo pong i-promote po dito po sa ating audience po. Hi, you can find me at Missy Makuha Elizalde on Instagram, on TikTok. Yun lang ata. Wala akong iba. Yeah. Wala pa akong Facebook. Wait lang. Ginagawa ko pa yan. Ayan, so maraming salamat po, Miss Missy Makuha Elizalde, for this interview again. Maraming salamat po. Thank you din. Mula sa pagsasayaw hanggang sa pagiging abogado. At ngayon, sa pagbabalik niya sa Pilipinas, ipinakita sa atin ni Missy Makuha Elizalde na walang limitasyon pagdating sa pag-abot ng pangarap at paglikha ng iyong sariling pangalan at tadhana. Muli salamat, Missy, sa iyong pagbabahagi sa amin ng iyong makulay na kwento. At syempre, salamat din po sa inyo na patuloy na sumusubaybay dito sa Trending and Viral Show. Dahil dito sa TNVS, ikaw ang bida. Muli, ito po si Arnold ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.